nakalipas na linggo ay sentro po ng diskusyon. Yung naging pahayag po ng Pangulo natin na parte ng kanyang mga legacy project, yan pong Bukana Bridge. Sa inyo pong pagkakaalam, Manong Jay, pag sinabi mo bang legacy, malawak po ba yan? Dapat marami bang ikonsidera ng mga factors bago mo masabi na parte ito ng legasiya? Kasi sinasabi, sa kanyang pamumuno, nag-umpisa ang pagtatayo nito. At marami din na mga information talaga na mayor pa ang pangalawang pangulo, ito na yung hiling niya at itong plano niya. 2018 pa nga, nasama sa kanyang State of the City address, Manong Jay. Alam mo yung salitang pamana, no, o legacy, nagsisimula yan sa simpleng kawikaan, ano? Ay nagsisimula yan sa isang panaginip, sa isang panaghoy, sa isang panambitan. Halimbawa, gusto kang magpamana sa anak mo ng lupain. So, mag-aambisyon ka, magkaroon ng lupa, titingnan mo kung saan banda, anong klaseng lupa, anong pwede itanim. Ganon din sa ano pa mang bagay, like ito pinag-uusapan itong Bukana Bridge, no? Ito ay isang panaginip na at tapos pinlano mabuti, kung hindi ako nagkakamali, Oktubre taong 2018, no? Nung simulang anong tawag nito, iplano talaga yung pagsasagawa ng iba't ibang mga future projects para sa siyudad ng Davao. At ang pagkakaalala ko noon, kung di ako nagkakamali, ang aming mayor dito sa Davao City, bagamat ako'y nasa farm dito sa Davao del Sur, pero ako ay isang tiga-siyudad din, ano? May bahay din ako dito sa siyudad, ay panahon ni Mayor Sara Zimmerman Duterte. So, inayos yan. Problema lang ay sapagkat nangangailangan niya ng malaking pera, no, para matustusan yung pagpapatayo ng mga tulay. Marami yan Bukana, Bolton, tapos mga 5 tulay yan sa crossing Davao River, no, para mapagdugtong yung mula Katimugan papuntang Hilaga na bahagi ng siyudad, no, from Matina to the main poblacion area, or going to from 1st district to the 2nd district, doon sa bandang dulo na papuntang Itaas, no, bandang Itaas. So noon pa man pinano na yan, ginawa na ng ginawa na ng studies, no, ng feasibility. Ang problema lang noon ay wala saan kukuha ng pera sapagkat malaki ang pagkakagastusan yan. So humiling sila sa national government na tulungan na makahanap ng pondo. Nagkataon noong panahon na yon, ang presidente ay ang kanyang ama na dati ring mayor ng Davao City, si Rodrigo Roa Duterte. At nang sila ay magkaroon ng tsansa na makapunta sa China, ay nabanggit ito sa mga namumuno sa bansang China. At lo and behold, napakabait ng Panginoon at napakabait ng mga kaibigan ng mga kapitbahay natin sa Southeast Asia at sa Asia ay hindi lamang pinautang kundi binigay ng libre, no? Yung anong pangalan nito, yung project, yung Bukana Bridge connecting north and south of Davao City. Yan ang kasaysayan yan. So finally, kasi matagal yan na proseso sa gobyerno, mayroong mga technical studies na gagawin hanggang sa pag nabuo na yan, magkakaroon na ngayon ng lagdaan ng kasunduan kung paano ang siste. At kung itatanong mo, Almar at Admar, ang siste niyan ay ang mga ngasiwa, sapagkat yan ay nasa Republika ng Pilipinas under the Republic, ay ang DPWH Urban Planning and yung section na yan ng DPWH, ano? Pero ang gagawa, lahat ng gagawa dyan ay mga contractors o engineers mula sa China, sapagkat sila ang mga bihasa sa paggawa ng mga tulay at iba pang infrastructure
na moderno. Kaya ang nangyari dyan ay walang lumabas na pera, walang tinanggap na pera ang gobyerno, wala ring naibulsa sapagkat direkta doon sa kontraktor na punta sa paggawa ng tulay at mar. Opo, no. Siguro ang reaction lang kasi ng ating mga kababayan, lalo na yung mga Damawenyo, doon lang tumas yung kanilang kilay nang sabihing parte ng legasiya. Siguro naging kabahagi sila kasi naabutan kasi doon sa term niya, meron pa rin i-credit pa rin kasi pinagpatuloy, nag-supervise pa rin. Pero yung term kasi na legasiya wala naman siyang choice na ipagpatuloy dahil wala namang involved na pera ang Philippine government. Kasi Opo. ito'y donation. So nagkataon noong 2020, nagkaroon ng lagdaan. And finally, nagkaroon ng pandemic, naantala yan, nasimula yan 2022 na, kaya natapos ngayon 2025. Meron niya ako nakita Manong Jay, dokumento na yung notice to proceed, no? 2022 yun, parang July ata yun nung nilagdaan ng counterpart sa China yung notice to proceed mula sa DPWH. Kung matatandaan natin, nanalo po ang presidente kasalukuyan Mayo. So ibig sabihin ba nakaisip agad siya na magtatayo ng tulay doon. So maraming mga inconsistencies talaga, at ito yung nakapagpataas ng kilay ng ating mga kababayan, lalo na po diyan sa lungsod ng Davao. At sa panig naman ni Vice President Sara Duterte, actually hindi na nga masyado niyang pinalaki, binigyan lang niya ng konteksto na matagal na niya pa. In fact, iyan ay bahagi pala ng coastal project. Mahaba, marami kanina, dugtong-dugtong na proyekto yan na pinlano noong 2018. Sinimulan na noong 2018. So, kasi marami ang phase by phase yan, hindi naman matutustusan. Swerte nga natin, bilang Pilipino at bilang Davaoenyo na rin, na nagmaganda loob ang China na bigyan tayo ng libre. Imagine, this is over 3 billion worth of project na binigay ng libre. Walang binayaran to. No payment, no interest, no nothing. Ang lang dito, ang importante lang dito, gawin ng maayos, i-supervise ng DPWH yung ginagawa ng nung nanalo sa bidding. Kasi bago bayaran niya ng China, yung kanilang inutusan para magtayo dyan ng building ay kinakailangan according to specifics, according to technical descriptions, and kaya nagsusupervise yung mga engineers natin na mga Pilipino sa DPWH, Admar. Opo. Ngayon, sige po. Dito, walang no doubt, ito ay natapos sa panahon ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at marapat lamang na anong tawag nito, siguro sa opening mag-ribbon cutting. Siya ang presidente, kung yan ang minamarapat ng, actually dapat dito ang nag-imbita rito ay yung anong pangalan nito, Local Government of Davao, no? Dapat dyan kino-ordinate ng DPWH sa local government because this is a project of the local government of Davao. This is not a project of the national government. Remember, tumulong lamang ang national government para makahanap ng magpupondo, in this case, ng magdo-donate. No? So, yun lamang ang role ng national government dito. Yung, maswerte tayo because at that time, napaganda ng relasyon ng China